Si Miguel at ang tagapagmana ng mutya ng puso ng saging. Sa isang maliit at tahimik na nayon sa malalayong bundok ng Pilipinas, may isang binatang nagangalang Miguel na kilala bilang isang mapalad na tao. Hindi dahil sa kayamanan o kagandahan, kundi dahil sa natatanging kahusayan sa pagkakaroon ng mga biyaya mula sa kalikasan. Ating tunghayan ang natatangi at kakaibang kwento ng binatang si Miguel kung paano niya napagtagumpayan ang maraming pagsubok makuha lang ang mutya ng puso ng saging. Si Miguel ay isang binatang may malakas na pangangatawan, gwapo, mabuti sa kapwa at matulungin. Kaisa-isa nga po ng tanyag na matandang albularyo at pinuno ng mga antingero sa kanilang baryo. Noong mga panahong iyon, kaliwat kanang umaatake ang mga lahi ng mga aswang sa iba't ibang baryo, kabilang na ako nilang nayon. At halos hindi na makayanan pa ng mga antingero ang mga uri ng malalakas na aswang. Kinakailangan ng italaga bilang bagong antingero si Miguel ng tribo nila. Ngunit kailangan muna niyang makipagsapalaran sa maraming pagsubok sa pagkuha ng maalamat at makapangyarihang mutya ng ginto ng saging sa kamundukan ng Malaon. Isang gabi, muling nagkakagulo ang mga tao sa kanilang baryo. Ang mga aswang kasi ay sumalakay upang makapangbiktima muli ng mga tao sa baryo nila. Humanda ang lahat! Kailangan nating mapanatili ang kaligtasan ng mga tao! Ibuhos niyo ang inyong lakas at gawin ang lahat ng makakaya niyo. Hindi na natin hahayaang maging pagkain lang tayo ng mga aswang na yun. Pasigaw na utos ni Mang Karding sa lahat ng mga kasamahang antingero. Lolo Karding, hayaan niyo po akong tumulong. Nakahanda na po akong lumaban. Hindi ko po kaya na iwan kayo, Lolo. Saad ng binatang si Miguel sa Lolo Karding niya. Apo, manatili ka lang naligtas. Mas malaking gagampanan mong tungkulin sa hinaharap. Mabuti pang dalhin mo sa kumbento ang lahat ng mga bata at mga babae. Manatili kayo roon hanggang sa muling sumibo ng araw. Wika ni Mang Karding. Ayaw kasi nitong sumabak sa laban ng apo sapagkat may nakatakdang misyon si Miguel na gagampanan bukod sa pakikipaglaban sa mga aswang. Pero Lolo, gusto kong tumulong sa inyo. Gusto kong nasa tabi ko lang po kayo. Pangungulit ni Miguel sa Lolo Karding niya. Sige na apo, sa ngayon ito lamang ang magagawa mong tulong. Kapag dumating na ang nakatakdang araw na magbubunga ng malamat na mutya ng saging ay magsisimula ka na rin sa malaking responsibilidad at tungkulin mong gagampanan. Utos ng lolo niya. Sige po Lolo, mag-iingat po kayo. Ipangako po sa akin na babalik kayo at buhay at ligtas. Wika ni Miguel. Tapos ay yumakap sa kaning lolo. Hindi ko maipapangako apo. Samahan niyo lang ng taimtim na panalangin sa ating Panginoon na gabayan kami sa aming pakikipaglaban sa mga aswang. Wika ni Mang Karding. Opo Lolo, asahan niyo po ang masamang panalangin namin. Sige po, tutuloy na po ako. Mag-ingat po kayo. Bumitaw sa pagkakayakap si Miguel sa lolo niya at umiyak pa siyang iniwan ng lolo niya. Matapos ang pag-uusap nilang maglolo ay iniwan na ni Miguel ang mga antingero at siya'y nagpunta sa kumbento. Pinatunog ni Miguel ang kampana ng simbahan upang magsilbing panawagan sa lahat na dapat magtungo na sa loob ng kumbento. Mas magiging ligtas sa mga tao hanggang mag-umaga kung mananatili sila sa loob ng simbahan. Malaki ang takot ng mga aswang sa malaking krus na nasa itaas ng simbahan. Lahat kayo, pumasok kayo sa simbahan. Bilisan niyo. Ang mga aswang ay paparating na. Father Anton, ikaw na pong bahala sa kanila. Hindi po ako mapalagay para sa Lolo Karding ko. Sige, Miguel. Ako nang bahala dito. Magtungo ka na sa lolo mo. Huwag kang mag-alala, ipapanalangin namin ang kaligtasan niyong lahat. Maraming salamat po, Father Anton. Mga bata, makinig kayo kay Father. Taimtim niyong ipanalangin ang buong gabing ito na maging ligtas ang lahat. Bilin ni Miguel tapos ay umalis na. Bago umalis si Miguel ay niyakap siya ng mahigpit ng mga batang malapit sa kanya. Nagpaalam nga siya sa mga ito at pinuntahan ng Lolo Karding niya at ang mga kasama nitong mga matatandang antingero ng baryo nila.
Pagkarating ni Miguel ay nabutan na lang niya ang mga sugatang matatandang antingero kasama na nakahigang lolo karting niya. Nagawa ng mga ito na pansamantalang maitaboy ang mga aswang sa kanilang baryo. Ngunit nangangamba pa rin ang lahat dahil alam ng mga matatandang antingero na wala pa sa kabuang bilang ng dami ng mga aswang ang sumalakay sa kanilang baryo. Itinuring ng mga ito na ang pagsalakay ng mga aswang ay pagbabanta lang at pagpapakilala sa lakas ng mga ito at pagiging mapanganib para sa mga tao. Lolo Carding, may mga sugat ka. Nag-aalalang lumapit si Miguel sa nakahiga niyang lolo para kamustihin ang lagay nito. Kita niya rin ang ilang sugatan pang mga kasamahan nitong matatandang antingero rin. Apo, maliit lang ang sugat na ito. Malayo sa bituka kaya huwag ka mag-aalala pa dyan. Halika't alalayan mo ako. Kaya ko pa naman tumayo. Utos ng lolo niya sa kanya. Dahan-dahan po lolo. Dumudugo pa yung sugat niyo sa tagliran. Mabuti pa po ay bumalik na tayo sa atin para magamot ko po kayo. Ako na pong magdadala ng itak niyo. Tapos sumapa kayo sa likuran ko. Kaya ko naman kayong buhatin lolo. Wika ni Miguel. Mabuti pa nga po. Mga kasama, tayo'y bumalik na sa atin para magamot ang mga sugat natin. Sumang-ayon naman sa utos ni Carding ang mga kasamahan nila. Pinilit nilang tumayo at maglakad pa uwi para lang magamot ang mga sugat. Dumating naman din ang ilang mga kalalakihang ama ng mga kabataan nila. May mga dala-dala ang mga ito na sulo at apoy at mga itak din. Balak nilang tulungan pa sana ang mga matatandang antingero na lumaban. Ngunit wala, nahuli sila ng dating. Tumulong na lang silang alalayan ng mga sugatang antingero ng gamutang kubo nila Carding. Pagkarating ay agad na humingi ng tulong si Miguel sa mga lalaki na magpakulo ng halamang gamot na may tubig. At tinulungan din siya ng mga ito na isa-isahing gamutin ang mga sugatang antingero. Mabuti na nga lang at porsigido noong matuto si Miguel sa paraan ng panggagamot. Ang lolo Carding niya ang naging guro niya at gumabay sa kanya para matuto sa panggagamot. Sumasabay din noon ang batang si Miguel sa mga matatandang antingero sa pagsasanay sa paggamit ng itak at pag-aral ng mga uri ng mga aswang at kung papaano ito nila mapapatay. Matapos na magamot ng binatang si Miguel ang mga sugatang matatandang antingero, ay kinausap siya ng lolo Carding niya tungkol sa itinakdang araw ng pagsibol ng maalamat na mutya ng gintong puso ng saging. Apo, makinig kang mabuti sa sasabihin ko. Naitakda na ang araw ng pagbuka ng maalamat na mutya ng puso, ang saging. Apo, makinig kang mabuti sa sasabihin ko. Naitakda na ang araw ng pagbuka ng maalamat na mutya ng puso ng saging at matatagpuan mo ito sa bundok ng Malaon. Seryosong wika ng lolo Carding niya. Ang bundok ng Malaon? Narinig ko na pong tungkol sa bundok na yan, lolo. Sabi ng ilan ay pinaninirahan ito ng iba't ibang uri ng engkanto. Pantay daw ang mga ito ng bundok na iyon. Ani ni Miguel. Tama ka po. Mahirap pasukin ang bundok ng Malaon. Mahigpit ang mga engkantong nagbabantay sa sagradong bundok. Sa pagkakaalam ko po ay may magandang diwata pang nagbabantay sa mismong maalamat na mutya ng puso ng saging. Mahigpit ang diwata na yun at nalalaman niya kung mabuti o masama ang taong magtatangkang kunin ang mutya. Lolo Carding, paano naman makukuha ang mutya na yun kung mahigpit ang mga engkantong nakabantay sa sagradong bundok ng Malaon? Tanong ni Miguel. Maraming beses nang may mga nagtangkang pasukin ng sagradong bundok ng Malaon. Ngunit ang mga ito ay hindi na nakabalik pa. Tuwing ika-21 taon kung magpakita ang mutya ng puso ng saging, ang ating mga ninuno ay pumipili ng mga binatang may lakas ng loob at malakas na pangangatawan upang atasang umakyat sa sagradong bundok. Ngunit palaging bigo na makuha ang mutya ng saging at walang sino man sa mga ito nakakabalik. Mahabang paliwanag naman ni Mang Carding. Grabe naman po pala kahirap umakyat sa sagradong bundok na yun, lolo. Pero bakit po ba mahalaga na makuha ang mutya na yun? Pagtatakang tanong ni Miguel.
Tumayo sa pagkakahiga si Mang Karding upang mas komportableng may salaysay niya ang mga dapat na sabihin kay Miguel. Nakikinig din ang iba pa nilang mga kasama sa pag-uusap ng maglolo. Mahalagang maunahan natin sa pagkakataong ito ang mga aswang na magtatangka na makuha ang mutya ng puso ng saging, dahil kung silang makakuha nito, Apo, ay natitiyak ko na mas malalagay sa panganib ang ating baryo. Mas magiging malakas ang mga aswang na kahit sa umaga o tirik ang araw ay malaya silang makakapagbiktima. Kaya naman marapat na maunahan natin ang mga aswang sa pagkuha nito at magamit laban sa kanila ang kapangyarihang taglay nito. Paliwanag ni Mang Karding. Pero Lolo, sino-sino naman po ang napili niyong natasang umakyat sa sigradong bundok ng Malaon? Walang may lakas ng loob na subukan ang hamon, ngunit napagdesisyonan namin lahat na ikaw ang karapat-dapat sa misyong ito, Apo. Bukod pa doon, Apo, ipinagbabawal sa aming mga matatanda ang sumubok umakyat sa sagradong bundok. Tanging ang mga ganap na binata lang ang maaaring umakyat. Isa pa ay mas tiwala kaming mas mapagtatagumpayan mo ito dahil may mabuti kang puso at porsigido ka sa buhay. Sige po, Lolo. Tinatanggap ko po ang inyong hamon. Ako ang aakyat sa sagradong bundok ng Malaon at kukunin ko ang mutya ng puso ng saging. Determinadong wika ni Miguel. Kinabukasan, ipinagbigay alam ni Mang Karding sa lahat ng taga-baryo ang pag-akyat ng apo niyang binata sa sagradong bundok ng Malaon upang makuha ang maalamat na mutya ng puso ng saging. Ang lahat ng taga-baryo ay tuwang-tuwa nang malamang si Miguel ang susubok sa hamon. Marami sa mga taga-baryo ang nagtitiwala at nagmamahal kay Miguel. Tiwala silang mapagtatagumpayan ng binata ang pagsubok. Ngunit may ilang mga binatang lalaki ang naiinis na nakatingin kay Miguel. Nasa likuran sila ng mga nagkukumpulang tao. Kinaiingitan at kinaiinisan nila si Miguel dahil sa halos lahat ng mga dalaga sa kanilang baryo ay nahuhumaling kay Miguel. Ang isa sa kanila ay nakaisip ng masamang plano. Binabalak nilang sundan ng palihim si Miguel sa pag-akyat sa sagradong bundok ng Malaon. Wala silang lakas ng loob na sumubok sa hamon, ngunit dahil sa naiinis sila at nayayabangan kay Miguel, ay napagdesisyonan nilang patunayan din sa lahat ang kanilang katapangan. Plano ng mga binatang ito na hayaan mo nang makuha ni Miguel ang mutya at pagkatapos ay aabangan nila ito sa paanan ng bundok upang agawin ang papuri mula kay Miguel. Ang araw ng pag-akyat ni Miguel sa sagradong bundok ng Malaon ay gaganapin sa ikalawang araw. Ngunit bago ang pag-akyat niya ay tinuro ng Lolo Karding niya at ni Father Anton ang mga dapat niyang malaman tungkol sa mga kahaharapin niyang mga pagsubok sa mga engkantong naroroon. Dalhin mo itong supot ng asin at magbuhos ka ng kaunti sa daanan mo. Kapag gabi at maliwanag ang buwan, ang asin sa lupa ay liliwanag at magtuturo sa iyo ng daan pabalik. Iniabot ni Mang Karding ang supot ng asin kay Miguel. Ano po itong tatlong itim na parang buto ng kasoy at itong tirador, Lolo? Para saan naman po ito? Tanong ni Miguel. Ang tatlong buto na yan, 3 beses mo lang gagamitin. Kapag nakaharap mo na ang mga engkanto na kung tawagin ay bungis-ngis, 3 beses mo dapat siyang patamaan sa isang pirasong mata nito na nasa noon niya mismo. Kapag nagawa mo itong mapatumba, ay makakadaan ka sa lupaing pinabantayan niya. Paliwanag ni Mang Karding. Ito pong alak na gawa sa ubas. Inumin ko po ba ito? May tubig naman po akong dala-dala. Isa pa, di naman ako mahilig uminom ng alak, Lolo eh. Natatawang wika ni Miguel. Miguel, hindi basta-basta ordinaryong alak lang yan na gawa sa ubas. May espesyal itong kakayahang panatilihin ang iyong kamalayan. Dahil sa ilog na madadaanan mo ay naninirahan ang mga Magindara. Paliwanag ni Mang Karding. Ano naman pong klase ng engkantong mga Magindara? At saka kahit po pala kayo, Father, ay naniniwala sa mga ganon? Seryosong tanong ni Miguel sa paring kaharap. Sino ba naman hindi maniniwala pa sa ganon kung ako mismo ang nakakita sa mga aswang? Alam mo, Miguel, hindi mahalaga kung ano pa man ang pinaniniwalaan ko.
Ang importante lang sa ngayon ay mapanatili nating ligtas at payapa ang ating baryo. Naniniwala kasi ako ang mga engkanto at aswang ay dating mga anghel na ipinatapon sa lupa dahil sa kanilang kasalanan. Ang mga anghel na ito ay naging mga engkanto at aswang na kasama na nating naninirahan sa ibabaw ng mundo. Paliwanag ni Father Anton kay Miguel. At tama si Father Anton na po. Sa tanong mo kung anong klaseng engkanto mga magindara, sila ay mga uri din ng aswang. Ngunit sa katubigan sila naninirahan. Ang isa pang uri nila ay mga sirena na bantay ng karagatan. Ang mga magindara ay sa ilog naninirahan, kalahating tao mula ulo hanggang bewang nila at kalahating isda naman mula bewang nila hanggang paa. Dagdag pa ni Mang Karding. Kung ganun po, paano po gagamitin ang alak ng ubas na ito sa kanila? Tanong ni Miguel kay Father Anton. Kapag nakarating ka na sa ilog, ay inumin mo ang alak na ubas bago tumawid. Oras na makarinig ka ng umaawit na boses ng mga babae, malalabanan ng alak na ubas ang hipnotismo ng tinig ng mga magindara. Kapag nalampasan mo ang ilog ay malapit ka na sa kinaroroonan ng puno ng maalamat na mutya ng puso ng saging. Ano sa palagay mo? Kakayanin mo ba ang misyon? Handa ka ba sa mga makakasalamuha mo ng mga nilalang sa bundok? Oo naman po, Lolo. Malakas po ata ang kapit ko sa itaas. Kayang-kaya. Minsan na ako nakipaglaban sa mga aswang kasama niyo, Lolo. Kaya wala na akong dapat pang katakutan. Pagyayabang sa sarili ni Miguel. Huwag kang mag-alala, Miguel. Kami ay sama-sama magdadasal para sa ikakatagumpay ng misyon mo. Wika ni Father Anton. Maraming salamat po, Father. Asahan niyo po, Lolo Karding, Father Anton. Uuwi ako ng ligtas, daladala ang mutya ng puso ng saging. At katakutan na tayo ng mga aswang na yun. Gaganituhin ko sila, oh. Tapos sabay sipa. Natawa naman ang lahat sa ginagawang kalokohan ni Miguel nang umaksyon itong kunwari na sa isang labanan. Lingid sa kalaman nila, ang mga aswang ay nagtatalaga din ng ilang mandirigma nila para umakyat din sa sagradong bundok upang subukang maagaw ang mutya ng puso ng saging. Dumating na ang araw na aakyat si Miguel sa bundok ng Malaon. Ang lahat ay nagtipon upang taimtim na manalangin sa pangunguna ni Father Anton. Hawak ni Miguel sa mga kamay ang mga bata. Nakapikit silang sama-samang nagdadasal. Ang mga apat na binatang taga-baryo ay hindi sumali sa pagdadasal. Ang mga ito ay palihim na pinag-uusapan ang plano nila kay Miguel. Pagkatapos ng mahabang panalangin, ang mga bata ay yumakap kay Miguel. Ang mga nanay, mga lola at dalaga ay yumakap din sa binatang si Miguel at nagpaalam. Huling yumakap sa kanya ang matatandang antingero at si Father Anton at Lolo Cardinia. Sinimahan pa si Miguel ng mga matatandang antingero sa paanan ng sagradong bundok ng Malaon. Dala-dala sa bag niya ang mga gamit na panlaban sa mga engkanto at itak ng Lolo Cardinia na nakalagay sa puluhan nito na nasa tagiliran niya. Pagkarating sa paanan ng bundok, tumayo ng tuwid si Miguel, huminga ng malalim at nagpaalam sa mga naghatid sa kanya. Nagbilin pa ang mga matatandang antingero na mag-ingat siya sa paglalakbay. Ngumiti siya at nagpasalamat sa mga ito. Nagsimula na siya sa paglalakbay. Hinugot niya ang itak na nakasukbit sa tagiliran niya. Sinimulan niyang tabasan ang mataas na damo hanggang matanaw ang makitid na daan. Sa baryo ay napansin ni Father Anton ang tahimik at nakatingin sa malayo na si Mang Karding. Nilipatan niya ito at umupo sa tabi ni Mang Karding. Tinatanya ni Mang Karding ang dapat ay makabalik si Miguel bago ang kabilugan ng buwan. Nag-aalala kasi siya sa apo niya dahil nakakatiyak siyang ang mga aswang ay aakyat sa bundok upang subukang maunahan si Miguel sa pagkuha ng mutya ng puso ng saging. Mukhang malalim ang iniisip mo. Nag-aalala ka ba sa apo mong si Miguel, Mang Karding? Tanong ni Father Anton. Hindi naman maalis sa akin bilang nag-iisa na lang na kamag-anak niya at lolo niya ang pag-aalala ko para sa apo. Sana nga lang hindi tulad ng papa niya si Miguel. Sana'y magtagumpay siya at makabalik sa atin. Mahinahong sagot ni Mang Karding. Si Dindo, ang pasaway na si Dindo. Naalala ko kay Miguel ang papa Dindo niya. Ngunit malayong pag-uugali ni Miguel sa ugali ng papa niya.
Mayabang si Dindo at padalos-dalos ng kilos. Hindi nakikinig sa atin. Aaminin ko, Mang Karding. Hindi ko na talaga inaasahan pa noon na nakakabalik ng ligtas si Dindo. Marahil ngayon ay isa na siya sa mga engkantong nagbabantay sa bundok ng Malaon. Kung isa man siya ngayon sa may engkantong makakaharap ni Miguel, sana'y makilala niya ang anak niya at tulungan niya ito. Wika ni Mang Karding. Tiyak ako makikilala ni Dindo ang anak niya. Nakangiting wika ni Father Anton. Naging matalik kasi na magkaibigan si Father Anton at ang ama ni Miguel. Ngunit ang katotohanan sa pagkamatay nito at sa pagkatao ng mama ni Miguel ay hindi ipinapaalam at nananatiling inilihim ni Mang Karding sa apo. Sa pagpapatuloy ng paglalakbay ni Miguel, nakarating siya sa lupaing binabantayan ng engkantong tinatawag nilang bungisngis. Malaki ang bungisngis kaysa sa kanya. May nakakatakot na mukha at kakaibang tawa sa malalim na boses. Natutulog ang bungisngis sa malalaking ugat ng malaking puno. Ang hilik nito ay parang tumatawa lang. Tahimik na naglalakad si Miguel sa harapan ng higanteng bungisngis. Malalampasan na sana ni Miguel ang natutulog na bungisngis, ngunit hindi sinasadyang naapakan niya ang isang baging. Pagkatapos ang baging ay pumulupot sa kaliwang paa niya. Nahila siya ng baging pabaliktad. Nakaangat siya sa lupa. Nahulog niya ang bag at itak na daladala sa lupa. Napagtanto ni Miguel na ito ay isang patibong pala na ginawa ng bungisngis para sa paghuli sa paborito nitong kainin na baboy damo. Nagising ang bungisngis sa pag-aakalang isang baboy damo na ang nahuli ng patibong na ito. Nakita nitong nakabitay ang isang binatang lalaking pabaligtad. Imbis na magalit ang bungisngis sa paghimasok ni Miguel sa lupain nito, ay tumawa ang bungisngis ng malakas. Sinabi nitong mas masarap pa sa baboy damo ang karne ng taong nahuli niya. Tinutukoy nito ay si Miguel. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Hindi ako masamang tao. Hindi masarap ang lasa ko, maniwala ka. Nag-aalalang wika ni Miguel para sa sarili. Ikaw, ligaw na tao. Ang lakas ng loob mong pumasok sa teritoryo ko. Pero mukhang masarap kang kainin. Wika ng higanteng bungisngis sa malaking tinig. Sa mga paliwanag ni Miguel ay hindi siya nito pinakinggan. Patuloy sa malakas na pagtawa ang bungisngis. Inihanda nito ang malaking kalderong may laman ng tubig, malalaking kabote, ilang patay na palaka at daga, at ipinatong sa 3 malalaking bato na may apoy. Nakatapat sa bukas na kaldero ang ulo ni Miguel habang nakabaliktad siya. Oras na patuloy ng bungisngis ang baging ay malulublob sa kumukulong tubig ang buong katawan ni Miguel. Naalala ni Miguel ang tirador na nakahipit sa gilid ng suot niyang pantalon at 3 pirasong buto na nakabalot sa maliit na tela at nakasukbit sa tagiliran niya. Naghintay siya ng pagkakataong hindi nakatingin sa kanya ang bungisngis. Nang magkaroon ng pagkakataon ay mabilis siyang kinuha ang tirador sa tagiliran at 3 pirasong buto. Pinatirahan niya ang unang tira sa mata ng bungisngis. Nang lumingon ang bungisngis sa kanya ay hindi niya ito natamaan. Tumawa ang bungisngis sa pagsablay ng tira niya. Sa pangalawang beses na tira niya ay sa gilid ng mata naman ito tumama. Nagalit na ang bungisngis sa puntong yon. Kinuha ng bungisngis ang punyal na gamit nito sa pagkatay sa karne ng baboy damo. Balak na ng bungisngis na putulin ng baging. Mabuti at sa mga oras na yon, naging kalmado ang kanina pa kinakabahang binata. Huminga siya ng malalim at itinapat ang huling tira niya sa papalapit na bungisngis. Pagkatingala ng bungisngis ay saktong tumama ang huling tira ni Miguel sa mata nito. Natumba ang bungisngis sa kumukulong kaldero. Ang punyal na hawak nito ay naihagis nito paitaas at maswerteng nakuha ni Miguel ang punyal. Pinutol ni Miguel ang baging at bumagsak siya sa walang malay na malaking katawan ng bungisngis. Nagmadaling kinuha ni Miguel ang mga nagkalat niyang gamit, ang itak, at dinala rin niya ang punyal papatakas sa lugar ng bungisngis. Nang makalayo si Miguel mula sa bungisngis, ay naisipan niyang magpahinga sa likod ng malaking puno. Hinihingal pa siyang nagpapasalamat sa Diyos dahil nakalagpas siya sa unang pagsubok. Maghahapon na rin ang mga oras na yon nang nagutom si Miguel. Kaya kumain muna siya at uminom ng tubig. Ngunit hindi siya po pwedeng magpaumaga sa malaking puno. Kailangan niya magpatuloy sa paglalakbay. Samantala sa paanan ng bundok ng Malaon ay kakarating lang ng 4 na binatang taga-baryo. Ang mga ito ay may masamang balak kay Miguel. Pare, sigurado ay makukuha ni Miguel ang mutya ng puso ng saging? Tanong ng isa sa 4 na binatang nag-aabang sa pagbaba ni Miguel sa bundok. Malalaman natin yan.
Pero kung hanggang bukas ay wala pa si Miguel, malamang naging hapunan na siya ng bungis-ngis o kaya naman napaglaruan na siya ng mga engkanto ng bundok. Alin man doon ay hindi na mahalaga. Ang importante ay hindi na makabalik pa si Miguel sa baryo natin, seryosong sabi ng isa sa mga 4 na binata na nagngangalang Dennis sa pagpapatuloy ng paglalakbay ni Miguel sa sagradong bundok ng Malaon. Palubog na ang araw nang makarating sa ilog si Miguel. Kinuha niya sa bag ang gasera na ilawan. Ngunit kailangan ng apoy para magamit ang ilawan. Sandaling tumigil si Miguel sa gilid ng ilog. Kumuha siya ng bulok na kawayan. Kahoy na pinatulisan niya. Inilapat niya ang 2 kamay sa kahoy na stick. Pinaikot-ikot niya sa palad ang stick na nakatayo sa bulok na kawayan. Patuloy siya sa pag-ikot hanggang sa mapansin ang biglang pag-usok hanggang sa umapoy ng maliit ang kawayan. Gamit ang apoy ay sinindihan niya ang gaserang ilawan. Naalala ni Miguel ang bilin ng lolo karding niya at ni Father Anton nang pagbasdan niya ang malawak at tahimik na ilog. Kinuha niya ang inuming alak ng ubas at nagpatuloy sa paglalakad sa mga malalaking bato sa ilog. Malawak ang ilog, may malalim na bahagi at may mababaw ding bahagi. May malalaking bato na pwede niyang apakan patawid sa kabilang lupa. Hindi pa man siya nakakalahati sa pagtawid sa ilog, ay nakarinig na si Miguel ng kakaibang tinig na tila boses ng babae. Tinatawag ang pangalan niya habang umaawit sa nakakaakit na boses. Itinapat ni Miguel ang liwanag ng kanyang ilawang gasera sa malalim na bahagi ng ilog at doon ay nanlaki ang kanyang mga mata nang makakita ng mga babaeng naliligo. May magagandang mukha ang mga ito. Nakatingin sa kanya ang mga babaeng naliligo na may ngiting mapangakit. Kahit anong magandang mukhang ipakita niyo sa akin, hindi niyo ako maakit. Alam kong kayong tinatawag na Magindara, bantay sa ilog. Pasensya na pero hindi niyo matitikman ang magandang katawan ko. Diyan na kayo. Pangasar ni Miguel sa mga Magindara ng ilog. Nagtinginan naman ang mga babaeng Magindara sa isa't isa at nagtataka kung paanong hindi naapektuhan ng kanilang mapangakit na boses ang binata. Kaya naman nakuha ni Miguel ang inis ng mga ito. Lumusong pailalim sa tubig ang mga Magindara at papunta ang mga ito sa tumatawid na binata. Maya-maya ay biglang lumukso ang isang babaeng Magindara kay Miguel. Nakita ni Miguel ang pangit na pagmumukha nito. Mula sa pagiging magandang babae ay naging pangit at parang isang isda na may mukhang tao ang itsura nito. Mabuti na lang at mabilis siyang nakapag-isip na iwasan ang lumuksong Magindara sa kanya. Nagpatuloy siya sa pagtakbo patawid ng ilog habang hinahabol siya ng mga lumalangoy na mga Magindara. Pagkatawid niya ay hindi niya napansin ang mabilis na paghampas sa kanya ng buntot ng isa sa mga Magindara na nakalapit na pala sa kanya. Nasugatan ang kanang paa ni Miguel. Natumba pa siya nang hawakan siya ng Magindara sa paa at pilit siyang hinila papunta sa tubig. Papalapit na din ang ilang mga Magindara sa kanya. Nakahawak si Miguel sa nakusling ugat ng isang puno ng kahoy. Kinuha niya ang punyal ng bungis-ngis sa bag niya at mabilis niyang sinugatan ang kamay ng Magindara. Nabitawan siya nito at agad siyang gumapang pabalik sa lupa. Galit namang hinayaan na lang siya ng mga Magindara at ang mga ito ay muling lumusong pa ilalim ng ilog. Muntik na ako dun pero mga paa ko ang sakit. Pasaway ng mga Magindara ito wika ni Miguel habang hawak ang kanang binti niyang may sugat. Pumunit si Miguel ng kapiraso ng tela sa damit niya. Tapos ay kumuha ng halamang gamot at dinikdik niya ang halamang gamot sa bato. At ang katas ito ay pinatak ni Miguel sa namamaganan niyang paa. Malubha kasi ang natamong sugat sa paa ni Miguel. Ang dinikdik ay nilapat sa mismong sugat niya at tinalian niya ito ng tela. Hindi nasabi sa kanya ng lolo karding niya na ang isa pang bagay tungkol sa mga Magindara. Ang kalmot kasi ng mga ito ay may kakayahang gawing isang Magindara ang taong makakalmot nito. Nakaramdam naman ng biglang pagkahilo si Miguel dahil sa iniindang sakit ng sugat sa paa. Napansin niyang tila nagkakaroon ng tila kaliskis ang palibot ng sugat niya. Makati ito at malangsang amoy. Pinilit niyang tumayo at makalakad hanggang makalayo pa sa ilog. Paika-ika siyang naglakad hanggang makakita ng malaking puno kung saan naisip niyang mamahinga muna sandali. Sumandal siya sa puno. Kinuha ang huling natitirang pagkain sa bag at kumain. Nakaramdam ng pagkahilo si Miguel dahil sa pagod at antok na rin.
Nabitawan niya ang kapiraso ng tinapay sa lupa hanggang makatulog nga siya sa ilalim ng malalaking puno ng makopa. Sa kanyang pagtulog ay nagkaroon siya ng kakaibang panaginip. Isang kakaibang boses ng babae ang tumatawag sa kanyang pangalan. Paulit-ulit na binanggit ng boses na gumising siya. Hindi niya namamalayang pinagtulungan na siyang buhati ng 10 mga maliliit na nilalang. Mga itim na duwende, balak siyang dalhin ng mga ito sa lupaing pagmamayari ng mga duwende ayon sa matatandang paniniwala. Ang mga itim na duwende ay mababangis at isa sa mga masasamang engkanto na mahilig paglaruan ang mga taong maliligaw sa kanilang lupain. Sa nalalapit na pagbuka ng malamat na puso ng saging ay mas nagiging agresibo at mas delikadong pasukin ang sagradong bundok ng Malaon dahil ang mga engkantong naninirahan sa buong kabundukan ay mas mapanganib. Ang mga itim na duwende ay balak litsinin ng buhay ang binatang si Miguel. Hindi pa man nakakarating ang mga ito sa lupain nila ay biglang dumating ang isang misteryosong lalaki kasama ang 5 puting duwende. May hawak na espada ang lalaki, nakatakip ang kalahati ng mukha niya at mga mata lang ang makikita sa kanya. Nakasuot din siya ng sombrero na tulad ng mga sombrero ng mga katipunero. Nakakapa ng kulay itim. Tinatawag siyang amo ng mga puting duwende kasama nito. "Saan niyo dadalhin ang binata niyan?" tanong ng misteryosong lalaki. Huminto naman ang mga itim na duwende at handa rin ang mga ito na makipaglaban para lang hindi maagaw sa kanila ang binatang natutulog. "Kayong tatlo, pagkasugod ko ay kunin niyo ang binata at painumin niyo nitong langis para gumising," utos ng lalaki sa mga puting duwende. Ihinagis ng lalaki ang isang botelya ng tubig sa 3 duwende. Tapos ay pumorma na siya sa pagsugod. Sumugod ang mga itim na duwende sa kanila, ngunit mabilis lang itong natalo ng misteryosong lalaki. Ang natitira ay nagsipagtakas at hinayaan na lang sa kanila ang binatang natutulog. Agad na pinainom kay Miguel ang isa sa mga puting duwende ang may wagang tubig na nasa botelya. Maya-maya ay nagkamalay na rin sa wakas si Miguel. Sa pagkamulat ng kanyang mga mata ay napabalikwas siya nang bangon sa gulat. Sino kayo? Huwag kayong lalapit. Hindi ko mapipigilan ang sarili ko na labanan kayo. Matapang na wika ni Miguel sa mga nakatingin lang ng mga duwende at ng misteryosong lalaki. Nagtawa na naman ang mga puting duwende sa inasal ni Miguel. "Humaong ka bata, hindi ka namin gagawa ng masama. Ang totoo niyan ay tinulungan ka namin mula sa mga itim na duwendeng balak ka sanang gawing pagkain," paliwanag ng misteryosong lalaki. Sino ka? Tao ka rin ba kagaya ko? Tanong ni Miguel. Sandaling tumahimik ang lalaki at seryosong pinagmasdan ang mukha ni Miguel. Napagtanto ng lalaki na may pagkakahiwig sila ng mukha ni Miguel. Mula ka sa baryo ng mga antingero. Kilala mo bang antingerong si Carding? Seryosong tanong ng lalaki kay Miguel. Oo naman, siyempre. Kilala ko ang lolo Carding ko. Bakit mo kilalang lolo ko? Pagtatakang tanong ni Miguel. Sa puntong iyon ay tinanggal ng lalaki ang telang nakatakip sa bibig niya at nagpakilala siyang si Dindo. Ako si Dindo, anak ng antingerong si Carding. Sabihin mo bata, sino ang iyong ina? Walang nabanggit sa akin si Lolo Carding na anak niya at hindi ko rin kilala ang tunay kong mga magulang. Ang sabi ng lolo ko ay namatay ang aking ina sa panganganak sa akin at ang aking ama naman ay iniwan na ako. At naglakbay daw ito sa malayong lupain tapos mula noon ay hindi na ito nakabalik pa, paliwanag ni Miguel. Sa pag-iisip-isip ni Dindo ay marahil si Miguel na ang iniwan niyang sanggol na kasalukuyan pang nasa sinapupunan ng asawa nito noon. Iniwan niya ang mag-ina niya para sa isang mahalagang misyon. Marahil nagkamali lang ako ng akala. Ibang Carding na tinutukoy ko, kalimutan mo na. Siya nga pala, anong pangalan mo? At ano palang ginagawa mo sa delikadong bundok na ito? Hindi mo ba alam na ang buong kabundukan na ito ay tirahan ng mga mapaglaroing kanto? Wika ni Dindo. Na mapagtanto ni Miguel na mabuting tao ang lalaking kaharap at ang mga puting duwendeng kasama nito ay binalik niya ang itak sa tagiliran niya. Napansin ni Dindo ang kanang paa ni Miguel na may tali at nahihirapang lumakad ito. Umupo si Miguel sa bato at ipinaliwanag ang dahilan ng kanyang pag-akyat sa sagradong bundok. Ang baryo namin ay madalas atakihin ng mga malalakas na uri ng mga aswang.
Matatanda na ang mga natitirang antingero kabilang ang lolo Carding ko. Ngayon ang nakatakdang panahon ng muling pagbubukad ng maalamat na puso ng saging. Kaya naman naatasan ako sa misyong ito na ako ang makauna sa pagkuha ng mutya. Ang mutya na ito ang makakapagbalik ng kapayapaan sa aming baryo at makakatalo sa mga aswang, paliwanag ni Miguel. Matapos ang mahabang paliwanag ni Miguel ay biglang uminda si Miguel sa sakit na nararamdaman niya sa kanyang paang may sugat. Oh, teka, ang paa mo. Marahil nakalmot ka ng isang magindara sa ilog. Tama ba ako? Tanong ni Dindo. Oo, ang sakit talaga. Hindi gagaling ang sugat mo sa mga halamang gamot dito. Isang paraan lang naiisip kong uubra. Kailangan nating makahuli ng isang magandara at kumuha ng kapirasong laman mula sa buntot nito. Kapag nakain mo ang kapirasong karne nito, ay mabilis na gagaling ang sugat mo sa paa. Bibigyan ka rin ito ng kakaibang lakas. Saad ni Dindo. Inutusan ni Dindo ang 2 duwende na bantayan si Miguel. Isinama naman ni Dindo ang 3 pang duwende at bumalik sila sa ilog na pinamumugaran ng mga magindara. Eksperto na si Dindo pagdating sa mga kaalaman tungkol sa mga engkantong halos araw-araw na niyang nakakasalamuha o nakakalaban. Alam niya ang oras kung kailan namamahinga ang mga magindara at mahimbing sa pagtulog. Pagkarating ay maswerte namang nakakita sila ng namamahingang magindara. Nakapatong ito sa malapad na bato at mahimbing na natutulog. Ang magindarang ito rin ang kumalmot sa paa ni Miguel. Dahan-dahang lumakad si Dindo papalapit sa namamahingang magindara. Pagkatapos ay hinugot niya ang espada at humiwa ng kapirasong laman ng karne nito mula sa buntot. Upang hindi mapansin ng magindara, ang nahiwang kapirasong karne sa kanyang buntot ay nilagyan ito ni Dindo ng malaking bato. Pagkabalik nila Dindo, dala-dala ang kapirasong laman ng karne mula sa buntot ng magindara ay kaagad niya itong ipinakain kay Miguel. Kumusta ang pakiramdam mo? Ang mga sugat mo, tingnan mo unti-unting naghihilom. Tanong ni Dindo. Bigla ako nakaramdam ng kakaibang enerhiya. Wala nang sakit sa paa ko. Maraming salamat po, Manong, sa tulong. Mabuti pa ay sumama ka muna sa amin sa kubo. Magpahinga ka at magpalakas. Malapit ka na sa kinaroroonan ng maalamat na mutya ng puso ng saging. At makakaharap mo mula doon ng mga aswang na magtatangkang unahan kang makuha ang mutya. Paanyaya ni Dindo kay Miguel. Sige po, Manong. Medyo nagugutom na rin po kasi talaga ako. Sagot ni Miguel. Narinig ko nga ang reklamo ng tiyan mo. Tayo na tumuloy. Mag-uumaga na rin nang makarating sila sa kubo. Sinalubong sila ng iba pang mga puting duwende. Masaya mga ito sa pagbabalik ni Dindo kasama ang 5 pang duwende. Nang mapansin ng mga ito ang binatang si Miguel na kasama nila Dindo, ay napahinto sila at tinitigan ang mukha ni Miguel. Nagtataka sila dahil sa may pagkakahawig sila ng tinatawag nilang amo na si Dindo. Tanong pa ng batang duwende kay Dindo ay kung anak daw pa ni Dindo si Miguel. Ngumiti lang si Dindo at nag-utos na lang na makakain sa mga tagapagluto para maiba lang ang usapan. Sa hapagkainan ay masayang pinagsasaluhan nila ang mga nakahaing pagkain. Isang buong inihaw na manok, mga prutas, inihaw na isda, inuming alak para kay Dindo at gatas naman para kay Miguel. Sa kabilang baryo, habang mahimbing na natutulog si Mang Carding ay nagkaroon siya ng pangitain. Sa panaginip kasi niya ay nakahiga si Miguel at puno ng sugat sa katawan. Isang anino ng kung sino ang nakita niya at may dala itong espada. Nakapaligid din ang maraming aswang kay Miguel. Narinig pa ni Mang Carding na nakikiusap pa nga po niyang si Miguel sa isang lalaki na huwag sumalakay sa kanilang baryo. Nagising ng pawis na pawis si Mang Carding at baka sa ekspresyon ng kanyang muka ang labis na pag-alala sa pangitain niya. Ang apo ko! Miguel, huwag naman sana mangyari, pag-alalang wika niya. Maya-maya ay isa sa mga matandang antingero ang biglang pumasok sa kubo niya at ibinalita nito ang namataang mga bakas ng paa at amoy ng mga aswang. Ang mga aswang ay nagsimulang umakyat sa sagradong bundok ng Malaon upang makipagunahan kay Miguel sa pagkuha ng maalamat na mutya. Nalaman din nila ang ginagawang pagsunod ng 4 na binata sa paanan ng bundok. At mas nangamba sila sa posibleng mangyari kung sakaling makaharap ng 4 na binata ang mga paparating na mga aswang. Kaya naman ay agad na nag-utos si Mang Carding sa mga ilang mga kasamahang antingero na puntahan ang 4 na binata upang iligtas ang mga ito sa mga aswang. Sa paanan naman ng bundok kung saan matyaga pa rin naghihintay sa pagbabalik ni Miguel ang 4 na binata.
Wala silang kamalay-malay sa papalapit na panganib sa kanila. Nang mapansin ng isa sa 4 na binata ang mabilis na paggalaw ng makakapal na damo at tila papalapit ito sa kinaroroonan nila. Nakaramdam ito ng takot at sinabihan ng 3 kasama na magtago. Nanlaki ang mga mata nila na makita mismo nila ang maraming aswang at nang tila naamoy silang 4 na mga ito. Tinakpan nila ang kanilang mga bibig upang hindi makagawa ng anumang ingay. Pumikit sila at nagdasal para sa kanilang kaligtasan. Kasama din ng mga aswang ang kanilang tinuturing na pinuno. Malakas ito at babagsik. Mas malakas ang pangamoy nito at pandama sa paligid. Naramdaman nito ang presensya. Nang nagumpisa nang bumukas ang maalamat na mutya ng puso ng saging. Kaya imbis na sikasuhin ang mga taong naaamoy niya sa paligid, ay nagmadali itong tumungo sa pag-akyat ng bundok kasama ang maraming aswang. Lumabas na nangangatog pa at natakot ang 4 sa pinagtataguan nila. Pagkatapos ay mas minabuti nilang bumalik na ng baryo. Nagmadali silang tumakbo at nakasalubong naman nila sina Mang Karding at ang mga kasamahan nitong mga antingero. Mang Karding, may mga aswang. Umaakyat sila ng bundok. Takot na wika ng isa sa 4 na binata. Anong ginagawa niyo sa paanan ng bundok? Tanong ni Mang Karding sa 4 na binata. Hindi magawang ipaliwanag ng 4 ang totoong pakay nila kung bakit sila nasa paanan ng bundok. Nagsinungaling na lamang silang balak din patunayan ang kanilang mga sarili sa pag-akyat sa bundok. Nag-alala ng lubos si Mang Karding para sa kanyang apo, ngunit hindi niya pwedeng iwan ang kanilang baryo. Buo pa rin ang tiwala niyang makukuha ni Miguel ang mutya. Samantala nang makabawi ng lakas si Miguel ay inihanda niya ang sarili para sa huling pagsupok. Inihatid siya ni Dindo hanggang kung saan matatanaw na ni Miguel ang nag-iisang puno ng maalamat na saging. Mula sa kinatatayuan nila ay si Miguel na lamang ang maaaring lumapit sa puno. Maraming salamat po, Manong. At sa inyo rin mga mabait na duwende. Tatanawin kong utang na loob ang binigay niyong tulong sa akin. Ngumiti naman sa kanya ang mga puting duwende. Nagpatuloy na sa paglalakbay si Miguel. Tinahak niya ang matarik na ahunin. Malayo-layo pa ang kanyang lalakbayin ngunit hindi siya nauubusan ng pag-asa at kumpiyansa sa sarili. Sa kanya paglalakad ay isang boses ng tila matandang babae ang kanyang narinig. Humingi ito ng tulong. Teka, parang boses ng babae yun ah. Napahinto siya sa paglalakad at pinakinggan niyang mabuti ang boses at kung saan ito nanggagaling. Tulong! Tulungan niya ako! Tulong! Wika ng matandang babae. Sinundan ni Miguel ang pinanggagalingan ng boses hanggang sa makarating sa isang mataas na bangin. At naroon ang matandang babae, nakakapit ang 2 kamay sa sanga ng puno na malapit na ring maputol. Iyo, pakiusap. Tulungan mo ako makaahon. Pakiusap. Nahihirapang wika ng matandang babae. Opo, Lola. Kumapit lang po kayo ng mabuti. Sandali lang po. Kinuha ni Miguel mula sa bag ang mahabang lubid niya. Itinali niya ang dulo ng lubid sa malaking puno tapos sa kabilang dulo ng lubid naman ay tinali niya sa kanyang katawan. Lakas loob at walang pagdadalawang isip na bumaba si Miguel sa bangin para tulungan ang matandang babae. Huwag po kayong gagalaw. Lalapit po ako sa inyo. Bilisan mo iyon, nahihirapan ang kamay kong kumapit. Hawak na po kita. Kumapit ka po ng mahigpit sa akin. May kabigatan ang matandang babae ngunit hindi ito ininda ni Miguel. Determinadong mailigtas si Miguel ang matandang babae kahit nakapalit nito ay buhay niya. Sa huling paghila niya ng lubid paitaas ay ibinigay niya ang huling lakas niya. Matagumpay silang nakaahon sa bangin. Napahiga sa pagod si Miguel ngunit napansin niyang may kakaiba sa kanyang katawan. Mabilis din kasing bumalik ang lakas niya. Lola, ayos ka lang po ba? Pag-alalang tanong ni Miguel. Maraming salamat, Iho, sa pagligtas mo sa akin. Ayos na ako. Ano po bang ginagawa niyo sa delikadong lugar na ito, Lola? Pagtatakang tanong ni Miguel sa matanda. May malapit na kubo ako rito. Naisip kong kumuha ng tuyong kahoy panggatong sana. Kaso hindi ko na malayang bangin na pala ang naapakan ko. Naku, may sugat po pala kayo sa paa. Halika, Lola. Sumakay ka po sa likod ko, ihatid ko na po kayo sa kubo nyo. Ituro nyo lang po sa akin kung saan ang kubo nyo. Saad ni Miguel. Binuhat ni Miguel sa likod niya ang matandang babae. Nagkaroon kasi ito ng sugat sa tuhod at sa kondisyon nito ay mahihirapan ito maglakad pa.
Hindi na nakaramdam ng pagod at sakit ng katawan si Miguel. Ito ay dahil sa kapiraso ng karne ng buntot ng Magindara na ipinakain sa kanya ni Dindo. Itinuro ng matandang babae ang daan papunta sa kinaroroonan ng kubo niya. Maliit lang ang kubo nito. Yari sa pawid ng kawayan at dahon ng niyog ang bubungan nito. Maraming mga halaman sa paligid ng kubo. Ibinaba niya ang matandang babae sa upuan. Tapos ay kumuha si Miguel ng halamang gamot. Inilapat niya ang dinikdik niyang dahon sa sugat ng matandang babae. Mabuti pa po, Lola. Magpahinga ka po muna. Ako na pong kukuha ng panggatong bago ako umalis. Wika ni Miguel. Binalikan ni Miguel ang naiwang gatong ng matandang babae at bumalik din naman kaagad sa kubo. Maraming salamat, Iho. Napakabuti ng iyong puso. Ako nga pala si Mira. Ikaw, anong pangalan mo, Iho? At saan ba ang punta mo pagkatapos? Tanong naman ng matanda. Ako naman po si Miguel. Galing po ako sa Kapatagan. Narito po ako upang makita ang maalamat na puno ng saging, Lola. Alam niyo po ba kung saan ito makikita? Ang sabi po kasi sa akin ng manong na nakilala ko akitin ko lang daw ang bundok na ito at malapit na raw mula rito ang kinaroroonan ng puno. Ang maalamat na puno ng saging baka mo, hindi magiging madali para sa iyo na makuha ang mutya nito. Mas magiging agresibo ang mga naninirahang kanto sa bundok na ito. May alam po ba kayo tungkol sa mga inkantong makakaharap ko? Kasi sa ibaba nitong bundok nakaharap ko ang higanting bungisngis. Tapos sa ilog naman muntik na akong makuha ng mga Magindara. Wika ni Miguel. Hindi lang iyon na makakaharap mo, Iho. Ang mga aswang ay magtatangkang agawin sa iyo ang mutya. Dalhin mo itong tungkod ko at tutulungan ka nitong matalo ang mga magtatangkang agawin sa iyo ang mutya. Sa pagbuka ng puso ng saging, may gintong butil na ilalabas ito. Abangan mo ang butil na iyon at mabilis mong lunukin. Paano ko naman po gagamitin itong tungkod niyo, Lola? Kahoy lang naman ito. Baka maputo lang ito sa unang hampas ko. Natatawang tanong ni Miguel. Hindi lang basta kahoy ang tungkod na iyan, Iho. Espesyal ang tungkod na iyan. Malalaman mo na lang ang tulong niyan sa oras na ikaw ay nasa matinding panganib. Wika naman ni Lola Mira. Sige po, dadalhin ko po ang tungkod na binigay niyo, Lola. Maaari niyo po bang ituro sa akin kung nasa matatagpuan dito ang maalamat na puno ng saging? Hindi ako makakasama sa iyo. Ngunit may alam akong makakatulong para samahan ka hanggang sa puno ng saging. Diretsuhin mo ang daan na yan at makakakita ka ng mga asul na paro-paro. Sundan mo ang paglipad nila at ituturo ka nito sa kinaroroonan ng puno. Maraming salamat po, Lola Mira. Mauna na po ako, palubog na ang araw. Ayos na po ba talaga kayo ngayon, Lola? Kaya niyo na po ba mag-isa uli? Oo naman, Iho. Huwag mo akong alalahanin pa. Lumakad ka na at unahan ang mga aswang sa pagkuha nito. Sige na. Iniwan na ni Miguel ang matandang babae sa kubo nito. Dala niya ang tungkod at nagpatuloy sa paglalakbay. Dumaan siya sa itinuro ng matandang babae at nakita nga niya ang maraming asul na paru-paro. Sinundan niya ang mga paru-parong lumilipad hanggang sa marating ang isang malapraisong lugar sa sobrang ganda. Napapalibutan ng lugar ng maraming iba't ibang uri ng bulaklak. May mga iba't ibang kulay ng ibon at paru-paro ang naglalaro sa himpapawid. Sa gitna naman ito ay nakatanim ang nag-iisang puno ng saging. Marahil ito ng malamat na puno ng saging. Sa okas, nakita rin kita. Batid ni Miguel na ito ang maalamat na saging ng mutya. Nang lalapitan na niya ang puno, ay may mga baging na gumapang at pumulupot ang mga ito sa kanya. Pagkatapos ay biglang lumakas ang hangin at ang mga tuyong dahon ay sumabay na nagpaikot-ikot sa hangin kasama ng mga asul na paru-paro. Nang huminto ang hangin ay lumitaw ang isang magandang diwata. Nakaasul ito ng kasautan na kumikinang sa liwanag. Samantala, ang mga aswang ay nakasalubong naman ni Dindo. Hinarang niya ang mga ito upang subukang pigilan ang binabalak ng mga ito sa pag-agaw sa mutya ng puso ng saging. Nakilala ni Dindo ang pinuno ng mga aswang dahil sa dati na rin niya itong nakasagupa nung kasama siya ng mga antingero na nakipaglaban sa mga aswang. Ikaw naman pala, kilala mo pa ba ako? Ako yung nag-iwan ng malaking sugat sa mukha mo. Hindi ko kayo hayaan sa binabalak nyo. Wika ni Dindo. Sa sinabi niyang iyon ay nainsulto niya ang pinuno ng mga aswang.
Galit na galit itong umungol ng malakas. Nang makilala rin siya nito, inuutos ito sa mga alagad nitong aswang na sumugod kay Dindo. Nagtago naman ang mga duwende sa mga makakapal na damo upang hindi maging sagabal sa pakikipaglaban ni Dindo sa mga aswang. Nakipaglaban si Dindo ngunit hindi sapat ang lakas at husay niya para matalo ang pinuno ng mga aswang na higit na ngayong mas malakas sa kanya. Mabuti na lang at lumikha ng makakapal at malawak na hamog ang mga puting duwende para may takas ang sugatan na si Dindo. Ang mga taga-baryo naman sa pangunguna ni Mang Karding ay nakahanda na rin sa inaasahan nilang muling pag-atake sa kanila ng mga aswang. Marami sa kanila ang inaakalang nabigo si Miguel sa pagkuha sa pag-asa nilang mutya ng puso ng saging sa sagradong bundok ng Malaon. Ngunit matibay ang pananalig ni Mang Karding na magtatagumpay ang apo niya sa misyon at babalik upang maging bayani nila. Makinig kayo! Manatili lamang ang lahat sa loob ng simbahan at muling magtiwala kay Miguel hanggat hindi pa nagpaparamdam ang pag-inig ng kalupaan na hudyat ng pagtatagumpay niya sa misyon ay umasa pa tayo at manalig. Alam ko magtatagumpay ang aking apo. Pagpapalakas ng loob ni Mang Karding sa mga nasasakupan niya. Tama ka Mang Karding. Magtiwala lang tayo at manalangin sa itaas. Babalik si Miguel na may dalang pag-asa para sa ating lahat. Wika naman ni Father Anton. Samantala, papalapit na ng papalapit ang mga aswang kay Miguel. Ngunit hindi pa makuha ni Miguel ang mutya dahil sa napakitang diwata sa kanya. Bago mo makuha ang mutya ng puso ng saging, ay may kailangan ka munang patunayan na ikaw nga ang karapat-dapat nito. Wika ng diwata. Ano pong kailangan ko patunayan? Gagawin ko pong lahat pakiusap. Kailangan ko talagang mutya ng saging para sa mapanatili ko ang kaligtasan ng aking baryo. Wika naman ni Miguel. Kung tunay na busilak ang puso mo, ang tunay na puno mismo ng saging ang magpapakita sa'yo. Kapag nangyari yun, ibig sabihin lang nun ay ikaw ay pinili nito. Saad muli ng magandang diwata. Ang nakita niya nag-iisang puno ng saging ay biglang dumami. Binigyan lang siya ng 10 minuto para ituro ng 3 beses ang tunay na puno ng saging. Ngunit kung siya ay mabibigo ay matutulad siya sa nakilala niyang misteryosong lalaki na si Dindo. Liban na lamang kung mismo ang puno ang magpapakita sa kanya nang walang kahirap-hirap. Ganito kasi nangyari kay Dindo. Nabigo siya noon sa pagkuha ng puso ng saging. Kaya naman siya ay sinumpang hindi na makakalabas pa ng kabundukan at mananatili habang buhay kasama ng mga engkanto bilang isa sa mga tagapagbantay sa buong sagradong bundok ng Malaon. Nahihirapan sa pagpili si Miguel, ngunit determinado siyang makuha ang puso ng saging. Sa una at ikalawang pagpili niya ay nagkamali siya. Hanggang sa huling pagpili ay nabigo siya. Napaluhod si Miguel sa sobrang lungkot at pag-akalang nabigo siya. Ngunit biglang nagliwanag ang isa sa maraming puno ng saging. Napatunayan ni Miguel sa magandang diwata ang kabutihan niya at napili siya ng puno sa pangangalaga ng mutya. Lumapit sa puno ng saging si Miguel at inabangan ang pagbuka ng puso ng saging at paglabas ng gintong bato nito. Dumami naman ang mga aswang para pigilan si Miguel at subukang agawin sa kanya ang mutya. Bumuka ang dulo ng puso ng saging at lumabas nga mula sa dulo ang isang butil na parang buto. Kulay ginto ito at kumikinang. Pasugod na ang mga aswang sa kanya. Ngunit agad niyang hinawakan ang tungkod na binigay sa kanya ng matandang babae. Itinapik niya ng malakas ang tungkod sa lupa. Ang lupa ay yumanig at nagkaroon ng malakas na puwersa na nagpaatras sa mga aswang na gabunan. Tuluyang nakuha ni Miguel ang gintong butil na nahulog mula sa dulo ng puso ng saging. Nalunok niya ito at walang nagawa pa ang mga aswang kundi patayin na lang si Miguel. Sumugod ang pinuno ng mga aswang papalapit kay Miguel. Ngunit isang matandang babae ang biglang lumitaw sa harapan ni Miguel. Ang matandang babaeng ito ay nakilala naman ni Miguel dahil naging pamilyar sa kanyang itsura at kasuotan nito. Lola Mira, kayo po ang diwata kanina? Gulat na tanong ni Miguel. Ako nga, Miguel. Nandito ako para tulungan ka. Pumikit ka, Miguel. Utos ng diwata. Ginamit ng matandang babae ang kapangyarihan nito para iligtas si Miguel. Lumakas ang hangin at nagpaikot-ikot ang mga dahon na pumaikot kay Miguel. Naglaho silang pareho sa harapan ng mga aswang. Ang matandang babae na tinulungan ni Miguel ay ang diwatang si Mira.
na siya namang makapangyarihan sa lahat ng engkanto. Si Diwata Mira ang nagbabantay sa maalamat na mutya ng puso ng saging. Ilang daang taon na siyang naghihintay sa karapat-dapat na taong magmana ng mutya ng puso ng saging. Dinala silang dalawa ng malakas na hangin sa kinaroroonan ni Dindo na makita ng mga puting duwende at ni Dindo ang diwatang si Mira ay agad silang nagbigay galang dito. Diyosa ng kabundukan, ikinagagalak namin ang pagpunta mo. Magalang na wika ni Dindo. Dindo, makinig kang mabuti. Nakaimigal na ang mutya ng puso ng saging. Ito ay nasa loob na ng kanyang katawan. Gusto kong bumaba kayo ng kabundukan. Tiyak akong pabalik na ng baryo ng mga tao ang mga aswang na gabunan. Magmadali kayong dalawa. Nakakasiguro akong gagamitin ng pinuno ng mga aswang ang mga taga-nayon kapalit ng buhay ni Miguel. Dagdag pa ng diwatang si Mira. Ang lolo karding ko at mga kaibigan, pati na ang mga bata, nasa panghanib silang lahat. Manong, pakiusap, magmadali na tayong bumaba ng bundok para iligtas ang pamilya ko. Sige naman po, Manong. Nag-aalalang pakiusap ni Miguel kay Dindo. Miguel, ang itim na asin ay binigay ng lolo karding mo. Gamitin mo ito upang mas madali ang pag-uwi niyong dalawa at ituturo nito ang mas madaling daan pababa ng bundok. Utos muli ng diwata. Madaling kinuha ni Miguel sa bag ang supot ng itim na asin. Dumakot siya at sinaboy sa hangin. Ang itim na asin ay hindi man lang bumagsak sa lupa. Bagkos ay lumutang ito sa hangin at para ituro ang sa kanila ang mabilis na daan. Sundan niyo lamang ang dulo ng asin hanggang makababa kayo ng bundok. Dindo, tandaan mo, huwag kang mamamatay sa laban ng inyong mag-ama. Ikaw ay ganap na muling tao dahil sa wala na ang sumpa sa'yo. Wika ni Diwata Mira. Nagulat naman si Miguel sa nabanggit ng diwata na mag-ama sila ni Dindo. Napatingin siya kay Dindo at napansin niyang ngumiti na naiiyak itong nakatingin din sa kanya. Kayo po bang ama ko? Manang Dindo? Pagtatakang tanong ni Miguel. Ako nga, Miguel. Ako ang iyong ama. Pasensya ka na kung hindi ko agad sinabi sa iyo nung una nating pagkikita. Wika ni Dindo. Pero bakit niyo po ako iniwan ng matagal ng panahon? Nasaan po ang tunay kong ina? Bakit ayaw kayo sa akin banggitin ng lolo karding? Naiiyak na tanong ni Miguel kay Dindo. Nung ipinagbubuntis ka pa ng mama mo, kapanahunan din yun ng muling paglitaw ng maalamat na mutya ng puso ng saging. Kaya naman kasama ako sa mga mandirigma noon na umakyat dito sa bundok upang subukang makuha ang mutya. Ngunit ng mga oras na malapit na ako sa puno ay nagkaroon ako ng kagustuhang humigit sa lahat, maging makapangyarihan at kilalanin ng lahat. Dahil sa maling pag-iisip ko na yon ay isinumpa ako ni Diwata Mira na maging kanto kasama ng mga duwendeng ito. Maghihintay kami hanggang sa muling paglitaw ng maalamat na mutya at kapag may karapat-dapat na taong makakuha nito ay doon lamang kami makakabalik sa pagiging tao at makakauwi. Paliwanag ni Dindo. Niyakap ng mahigpit ni Dindo si Miguel at umiyak itong humihingi ng kapatawaran sa kanya. Wala nang oras. Kailangan niyo nang umalis na mag-ama. Wika ng diwata. Inihanda na nila Dindo at Miguel ang sarili at umalis. Sinundan nila ang itinuturong direksyon ng itim na asin. Ang mga aswang ay pababa na din ng bundok ng malaon para sumalakay sa mga tao. Samantala sa baryo ng mga antingero, pagkarating ng mga aswang ay napansin nilang tila walang katao-tao. Tahimik ang paligid. Walang kahit na sino ang nasa mga kubo. Pinasok nila ang loob ng mga kubo at walang taong naroon. Maya-maya ay lumabas si Mang Karding. Bitbit niya sa kanang kamay ang buntot ng pagi. Sa kaliwang kamay naman ito ay ang itak. Binabalak niyang labanang mag-isa ang mga aswang sa paligid niya. Inakala naman ng mga aswang na gabunan na nag-iisa lamang si Mang Karding sa mga oras na iyon. Ngunit nagulat silang lahat nang lumabas sa kanan at kaliwang kubo sina Miguel at Dindo. Lolo Karding, Papa Dindo, handa na po ba kayo? Nakangising tanong ni Miguel sa dalawa. Apo, may edad lang ako pero ang lakas ko at husay ay hindi pa rin kumukupas. Pagyayabang naman ni Mang Karding. Matagal na rin akong hindi nakikipaglaban. Humanda sila. Nagbalik na si Dindo para dagdagan ng sugat ang mukha ng pinuno nila. Wika naman ni Dindo. Ang mga tao ay nasa ilalim ng ginawang hukay nila upang doon ay magsipagtayo kasama si Father Anton. Nabuhayan ng loob ang mga tao nang makita nila ang tatlong bayani ng kanilang baryo. Galit na galit ang mga aswang na sinugod silang tatlo. Ang mutya na nasa loob ng katawan ni Miguel ay nagliwanag.
Hinawakan ni Miguel sa balikat ang lolo karding niya at papa niyang si Dingdo para bahagian ng enerhiya mula sa mutya. Bukod pa doon ay taglay din ni Miguel ang mabilis na paghilom ng sugat dahil sa kinain nitong kapirasong karne ng Magindara. Matapang na sumugod din silang tatlo at walang kahirap-hirap nilang tinalo ang maraming aswang. Ang magamang Dindo at Miguel naman ang humarap sa pinuno ng mga aswang. Tumagal din ang laban nila hanggang mag-umaga. Ang natitirang aswang na lang na nakatayo ay ang pinuno ng mga ito. Nahirapan na itong tumayo dahil sa dami ng sugat na pinagtulungan ng mag-amang Dindo at Miguel. Miguel, ikaw na ang bahala sa kanya. Ipakita mong hindi tayo ngayon magagawang basta-basta salakayin. Wika ni Mang Karding. Lumapit si Miguel sa pinuno ng mga aswang hawak ang itak. Wala siyang pagdadalawang isip na pinugutan ng ulo ang aswang. Lumabas ang mga tao sa pinagtataguan nang makupirma nilang ligtas na ang paligid. Masaya silang pinasalamatan ng tatlong bayani nila, lalo na ang binatang si Miguel. Itinaas ni Miguel ang hawak niyang ulo ng pinuno ng mga aswang at ipinakita sa lahat ng tao. Mula sa araw na ito, ang ating baryo ay ligtas na at hindi ko hahayaan ang sumibol muli ang kaguluhan. Panatilihin nating payapa at puno ng pagkakaisa ang ating baryo. Ako si Miguel, kasama ng aking lolo Karding at nagbabalik sa atin na si Dindo ang aking ama. Kami ay nangangakong ipagtatanggol, ipaglalaban hanggang kamatayan ng ating kaligtasan at mga kabataan. Lakas loob na wika ni Miguel sa lahat. Nagpalakpakan ang lahat sa sinabi ni Miguel. Mas lumakas ang loob nila. Lubos ang kanilang pasasalamat sa binatang si Miguel sa pagbabalik nito na may dalang pag-asa. Ipinakilala ni Mang Karding ang anak nitong si Dindo bilang bagong pinuno ng baryo. Makinig kayong lahat. Lubos ang aking galak nang sa wakas ay nagbalik na ang aking anak na si Dindo. Ngayong araw na ito ay pinakikilala ko sa inyo ang bagong halili sa akin bilang inyong pinuno, ang aking anak na si Dindo. Pagpapakilala ni Mang Karding. Mabuhay ang bagong pinuno! Mabuhay! Mabuhay si Dindo! Mabuhay! Mabuhay ang ating bayan! Mabuhay! Muling nagpakita sa lahat ang diyosa ng sagradong bundok ng Malaon. Binigyan ito ng basbas si Miguel upang maging ganap na tagapagmana ng mutya ng puso ng saging. Ako ang diyosa ng sagradong bundok ng Malaon. Pinibigyan kita ng basbas upang maging ganap sa iyong katawan ng mutya. Sa pamamagitan ng kapangyarihan nito ay makakausap mo ang mga espiritu ng kalikasan. Ikaw ay may kakayahang makalabas-masok sa aming mundo. Ang lahat ay handa kang protektahan. Panatilihin mong payapa ang iyong isip at puso. Palakasin mo ang iyong pangangatawan dahil sa pangangalaga mo na ang kalikasan. Paliwanag ng diyosa na si Mira. Matapos bigyan ng basbas si Miguel, naglaho bilang maraming puting paru-paro ang diyosang si Mira. Ang lahat ng tao ay mangha-mangha sa kanilang nasaksihan. Makalipas ang maraming taon, nagpatuloy ang kapayapaan sa baryo nila Miguel. Dumadayo si Miguel sa ibang mga bayan upang subukang itaboy ang mga aswang na sumasalakay dito. Kinatatakutan na ng maraming aswang ang binatang si Miguel. Nagkaroon ng sariling pamilya si Miguel sa babaeng minahal nito. Ang anak nitong lalaki ay pinamanahan niya ng mutya ng puso ng saging, katuwang ng mga espiritu ng kalikasan. Sinanay nila ang bata na maging mahusay na antingero, mandirigmang may mutya. Ang wakas.